Network Entertainment. Hindi rin madali dahil matagal akong gumamit, bagamat nung panahon na nag-aaral ay hindi ko kaya araw-araw kasi hindi pa naman ako kumikita na salapi. Bagamat nung college ay nagtuturo na ako ng swimming, so pero mas masarap ang Red Horse kasi minsan nun. So, at saka extra strong ang Red Horse nun. Ngayon, hindi nag-aano eh. Anyway. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. Listen up, yo. To the millions and millions, or baka iba na, no? Trillions and trillions of listeners around the world. Welcome to the Linya Linya Show, powered by Linya Linya and the Pod Network. Totoong #blessed tayo sa episode na to. Kasama natin ang paring higit na inilapit ang misyon ng simbahan sa lansangan. No, siya ang founder ng Arnold Jansen Kalinga Center na nagbibigay ng dignified care sa mga homeless at marginalized at ng dambana ng paghilom na nagbibigay ng makataong libingan at suporta sa mga biktima ng drug war. Kamakailan lang pinarangalan siya ng 2025 Ramon Magsaysay Award, ang tinaguriang Nobel Peace Prize ng Asia, para sa kanyang gawaing nagbibigay pag-asa, kalinga at dignidad sa mga nasa laylayan ng lipunan. Mga kaibigan, mga kalinya, sama-sama nating i-welcome si Father Flavie Villanueva. Salamat. Ano rin po. Salamat. Matagal na tong plinano at sa pagkakataong ito, natuloy na. At sa lahat ng sumusubaybay po sa ating mga magigiting na kalinya, magandang araw po sa inyo lahat. Finally, Father, no, matagal ko na itong minamanifest na mangyari. Pero alam naman natin, napakaraming nangyari nitong mga nakaraang buwan. Kwento pa lang noon, nangyayari na ngayon. Yung mga kwento niyo noon, nangyayari na ngayon. Unti-unti naman. Kaya kung anong lumalabas sa bibig ni Father, yung mga lalabas sa bibig ni Father ngayon, mangyayari yan, guys. Pero, matagal ko nang gustong mas makilala kayo ng listeners ng Linya Linya, Father. Kasi, konting background doon, nakilala ko si Father sa isang maliit na gathering. At ang nagtulay sa amin ay si Miss Pat Evangelista. Oh, okay. Doon, sa isang maliit na lugar, nakita kami with mga ilang kakilala at kaibigan ni Pat. Pero, bago ko pa kayo ma-meet, alam ko na yung pangalan nyo. Kasi may nagme-message sa akin, mga ilang years ago. Sabi niya, Ali, kilala mo ba si Father Flavie? Sabi ko, hindi ko pa siya kilala eh. Kailangan mo siyang makilala. Sabi niya, si Abby Pangilinan yan. Oh, si Abby. Okay. No? So, isang social worker. Magiting na mamamayan. Magiting na mamamayan, si Abby Pangilinan. Shoutouts kay Pat at kay Abby na nagtulay para makilala natin si Father. Maganda, mga magagandang dilag sa isip, sa salita, at higit sa lahat, sa puso po. Grabe yung galing mga yan. So ngayon, sa mga listeners at viewers natin, baka familiar sa inyo si Father, kasi may mga ilang hearings noon na lumalabas siya. Na-interview na rin siya sa iba't ibang mga programa. Kay Christian Esguerra sa Facts First. Pero, baka mas naaalala niyo siya nung lumabas siya sa may hearing, na naglabas kayo ng... Ang tawag natin doon ay yung Death Scroll. Death Scroll. At sana pala nadala din natin para... pinag-isipan ko yon kung ilalabas ko dahil medyo sagrado to eh. Pero sabi nga ay hindi to araw-araw, kaya sa pahintulot ng pamilya at sa larangan ng usaping hustisya at katarungan, ipinakita natin to. At maganda doon ay nandun yung nagpapatay, tapos sa katapat naman niya ay yung pumatay.
Nandun si Bato tsaka si Rodrigo Duterte nung araw na yon. So ano rin no Father no para makita nila yung listahan na yun no. And ano no para ang take ko doon ay ano no itong mga namatay sa drug war ay may pangalan no. At hindi sila ano lang no. Parte Statistics. ng statistics lang Di na sila binigay- numero, may pangalan, may kwento, may maliit na bata, merong sinusubukan, merong sinusuklayan sa gabi, merong asawa na ngayon ay nangungulila, di ba? So, hindi tao sila, ordinaryong tao. At ang karamihan, if not all, kasi ang number natin po ngayon ay 332. At nung bawat isa kong kinikilala sila, wala ni isa na nagdodroga, walang nanlaban, at hindi lahat ay may drug history. So, talagang kasinungalingan at gawa-gawa, lalong higit, yung mga police report na pilit isinusubo sa kanila. So, madaming dapat itama doon sa kwento po na sinimulan na yung madugong kwento ng gera laban sa droga. So, sige Father, no, bago rin tayo tumuloy pa dun sa flow na naiisip ko, kumusta yung pakiramdam na makaharap si Rodrigo Duterte? Panggigigil. Twice ko po siya na kaharap, yung sa Senado, although bagamat nandun siya sa kabilang halos katapat ko. Pero nung ang pinakamalapit ay nung sa Congress, no? At pinag-uusapan nga ako ng isang opisyal doon pagpasok ko, nauna na si Ma'am Laila. At ang sabi sa akin nung officer, Father, pakiusapan mo si Ma'am Laila. Magpalit sila kung maaari kasi baka itabi. So that's what I did. Kaagad kong binulungan si Laila. Sabi ko, Lai, pwede kang tumayo sandali. Bakit, Father? Basta tayo ka lang. Ang plano ko, aagawan ko na, ililipat ko na. Uupo na ako. Dito na ako upo. Pero tinanong niya, nagpumilit. And because siguro meron siyang pakiramdam, may nakabulong na baka itabi sa kanya. Ayaw. So, ang akin na lang ay, sabi ko, pinaalalanan ko na lang, let it be a further test and strengthening of your character. No? But, kung siya'y nakipagpalit, baka wala ako dito ngayon. Baka wala ako dito ngayon. Baka hindi kayo because makapagpigil, Father. Baka, human as I am, lalo na nung umamba siya, ay hindi ko po alam. Patawarin ako ng Diyos, ng bayan, ng mga kaparian. Pero alang-alang sa mga pinasabog niyang bungo noon at hanggang sa ngayon ay baka nahalikan ko ng kagat sa tenga. But pasalamat ako at nandun naman ako, katabi naman ako ni ST na pilit kong inaawat. Tapos wala ako, sabi niya, inaawat mo ako. Tapos ikaw naman pala tatayo. Kasi si Ma'am Laila tatamaan ng microphone. So, very dramatic, and that was one of the most memorable siguro events of my life. I was in the right place at the right time. So, sa mga nanonood na ikinig, yung pinag-uusapan namin ni Father, malamang nakita nyo na yung clips niyan. Yan yung umamba si dating Pangulong Duterte kay Senator Trillanes nung parang nagkakahamunan sila. And si Father yung nasa gitna, tsaka si Sen Laila. Silang dalawa yung nandun. Nakita ko si Father talagang parang paano rin eh. Parang umalma rin eh. No? Nagulat lang. Human instinct lang. Magugulatin. Oh, pero Father, yung kinukwento nyo kanina, si Sen Laila, ayaw niyang hindi tabihan. Yes. So sinasabihan na si Senator Laila noon, si Kong Laila ngayon, na iba na lang ang tatabi kay dating Pangulong Duterte. Pero grabe pa rin ang ang lakas ng loob niya. Hindi, tatabihan ko yan. Yung resolve niya, kakaiba. At tanda ko noon,
she was even very kind na to assist na dumadaldal pa si Digong at si Kong Laila na nagsasabi, recess, suspended. Tapos another occasion was, sige ang yaw-yaw ni Digong, naka-off yung mic mo, naka-off yung... Sabi ko, Lai, huwag mo nang pakialaman yan, utang na loob, malaki na yan. Sabi ko, why do you have to do that? Nakakainis, Father, ang hina eh. Grabe, no? Yeah, doon ko nakita yung nature, another side of Kong Laila na he cannot stand something na may gusot, na hindi maayos. Kaya karapat dapat siya maihalal ulit para maayos tong malalaking gusot naman na ating hinaharap ngayon bilang isang bayang sugatan. Kaya yun, medyo grabe rin yung ikot ng mundo, Father. Biglang si Sen Laila ay nasa kongreso na. And noon, bago ko pa siya ma-interview ata, hindi pa siya hihira. Tama. Hindi pa. Hindi pa siya naging congresswoman noon. Okay. So ngayon, biglang nandyan na siya at parte na rin ng mga tumutulak para mapanagot. Sa mapanagot ang mga salarin. Ang bulong ko nga sa kanya noon ay, two things. Una, bulong ko sa kanya, Laila, mahilig ako sa bilog dati. So, bilog ang mundo, huwag ka mag-alala. Father, ano yung bilog? Ano yung bilog ang mundo? Wala, commercial lang yun. Pero totoo yan, bilog ang mundo. Everything will pass. Second, alala ko nung magkatabi na kami, sabi ko, Lai, ilan dito sa nakikita mo dito sa hall na to, nagdiin sa'yo para makulong. Tinignan niya. And sabi niya sa akin, Father, I think at least half. Sabi ko, tignan mo itong mga unggoy na to, when they saw you, they were just so eager to be with you. And, well, in fairness, madami sa kanila apologetic din. And I hope that they're sincere, doon sa kanilang paumanhin. At sabi ko nga rin, doon sa forum din na yon, sabi ko, tuldukan na natin yung pakiramdam ng pagiging takot. Diba? Kasi matagal na yung panahon na natakot tayo eh. Dapat na kayo hindi matakot dahil kayo may mga magagandang gate at may mga security. Kami ay nasa isang maliit na kwarto at kahit anong oras pwede pasukin, lalong higit yung mga nasa laylayan. Pero kayo sana yung inaasahan namin. But nevertheless, at least now, and I salute those people in the Congress who continue to be true and to be real in their cause. Tuldo ka na ang panahon ng pagiging takot. Ganda, Father. Ganda. Marami tayong mabubuong t-shirt ngayong araw, Father. Pero, thank you. Father, syempre yun yung context din, na maganda ring marinig ng mga nakikinig at nanonood kung saan din mas nakita at nakilala si Father. Pero marami nang pinagdaanan si Father bago umabot sa upuan na yun, no? Kaya gusto kong baybayin ng konti, Father, ang buhay nyo, no? So, saan nga po ba kayo pinanganak, Father, at saan kayo lumaki? At kumusta po ang kabataan nyo? Talaga may sisingit palagi yung kabataan, Yeah, Father, mulat na kabataan ang sagot eh. Diretsahin ko na. Una ako nagsigarilyo, grade 6. Pagka-summer, tumikim na ako ng droga. Pinanganak po ako sa Makati, sa San Antonio Village. At maganda yung barkadahan namin noon. Very solid, very lively, and I could say na nandun kami sa mainstream of events, even with EDSA, no? Nung namatay si Ninoy, we were there. Bit kasama ko yung tatay ko, pinapanood namin yung parada. Nandun kami sa kada Biyernes sa Ayala kapag may yellow march.
But in all this, ay meron ding iba't ibang hugis na sabihin natin buhay na tinatahak po ang inyong lingkod. To begin with, I was brought up by by God-fearing, mababait, malalimang habag ng mga magulang. Dalawang bagay ang in-ingrain sa akin, yung habag, maawa sa mamahirap at yung katotohanan. Yun yung bagay na pinagkakapitan ko hanggang sa ngayon. Kamatayan pala ng tatay ko ngayon. At sa 11, 2-3 days from now, anniversary naman ng nilang dalawa. Magkasama na sila sa langit. Ang nanay ko ay pumanaw 3 years ago. At sariwa pa yung kanilang mga turo. At sa kabila noon, so napasok ako sa simbahan, sakristan, lector, commentator, at sa side naman ng tatay ko, dahil siya ay manlalangoy na professional, so I was also swimming competitively as early as 7 years old. Wow. Nagsimula ako mag-training and dala ko yon hanggang elementary, high school, college as a varsity para tulong na rin sa mga magulang ko na naghahanap ng bawat 5, nag-iipon ng bawat 5 para sa aming matrikula at pambaon. So, and yun na nga, nasabi ko kanina, merong mga madaming sanga, bukod sa simbahan, bukod sa barkada, sa love life, di ba? Hindi na mawawala yun eh. Sabihin ko na, baka tanungin mo, kailan ako una nanligaw? Grade 5. Grade 5, Nanligaw grabe. ako, ano? Hello, kung nanonood ka, sana nanonood ka at regards sa iyong masayang pamilya. Huwag mo lang pilitin yung pangalan, Wala na. Baka tumawag yan. Hindi na. So, mamaya na lang yung bubulong ni Father. Nung pagtungtong ng high school, tuloy ang buhay ng high school. Isa sa pinakamasayang yugto. Doon na nauso yung mga trouble. But I was maintaining my grades. I was maintaining my swimming. But at the same time, my exposure to substance, wala pang shabu nun. So, ang ginagamit namin nun ay mostly syrup tsaka tablets. So, yun yung mga panahon hanggang college, dala ko yon. Ang naging saving grace ko in all this, kaya kung na-taper din naman yung drugs, yung sigarilyo, nag-give up ko na. Hindi ako nagtagal sa sigarilyo, was my being an athlete. Pangalawa ay mountaineer. Shout out at pakikiramay kay Boy Shoho, at dala ko pa yung alaala nung paglibing namin sa iyo ng isang araw. Elizabeth, Beth, kay Buboy, Francisco, isa sa founder ng UPM Mountaineering. We all grieve but we celebrate Boy Shoho's life. So, plus, yung pananampalataya, ito yung tatlong sanga na tripod na sabihin nating nagbibigay konsensya, moral compass, kahit naging talamak ako sa droga. Ano yung tatlo na yun, Father, ulit? Yung pananampalataya, yung the discipline of being an athlete, Atleta. and the lifestyle of being a mountaineer. Spirituality, more than a lifestyle. Ang mountaineering, tinignan natin noon bilang isang spirituality eh. Ngayon, medyo nagiging sport, nakakalungkot. So, noon, seryoso kami. Hindi naman sinasabi hindi sila seryoso ngayon, but we took it very, very seriously ang mountaineering. Something sacred to us. So, wow. Grabe nga. Yun pala yun. Yung pala pag tinanong kung kumusta ang kabataan ni Father. Huwag mo na tanong kung ilan yung kaso. Kasi, mamaya yung kaso. hindi, may kaso ako noon nung high school. At 3-4 yata ang kaso ko noon. Sa school? Hindi, Or kaso sa talaga? labas na. I remember we were having nagkaroon kami ng swimming party. So, nagsa-celebrate kami. And naubos ang beer. So, tinakas ko yung kotse ng tatay ko. And
nag-blackout ako. Nasa corner ng Ayala tsaka Paseo. Medyo madugo kasi akala ko siya bumangga. So, gulat ako, nilapit ako, minura ko, tapos binunot ko sa sasakyan. Tapos, yun na, tapos bumulong yung, sumigaw yung barangay, pare, tayo mali. So, sinoli ko siya, sorry po. And then, wang-wang. Tumakbo kami, tapos may wang-wang na. Siguro meron ako mga 3-4 na kaso noon na napakiusapan naman at yun, tumino sa akin yun, sabi ko. Si Mami nasa Japan noon for a restaurant conference. Ang loko ng mga pinsan ko ay, Auntie Baby, magtagal-tagal ka muna dyan, pampiyansa ng anak mo. Sabi ko, hindi naman, wala naman papiyansahan. Kasi hindi naman natuloy yung kaso. Bagamat gusto ko mag-overnight dun sa Zelda kasi takot ako sa tatay ko. Uwi na tayo. Sabi ko, hindi na. Pa, dito na muna ako. Ba't ayaw mo umuwi? Kasi dito kaya ko makipag-umbagan. Pero sa bahay, pag inumbag mo ako, hindi ako makalaban eh. Tumigil ka na yan. Uwi. But he never touched. Not a finger, not the slightest hair of mine was harmed by my father. Ano? Doon ko rin nakita yung disiplina na meron palang pamamaraan ng disiplina na hindi kailangan manakit ng physical. And that experience became an eye-opener for me. Ano? An eye-opener for high school ako noon. Ano? Kaya nung college, mas naging maingat ako mag-drive kahit naka-drugs. Pero Father, yun niya, no? Kakaiba no? Kasi sabi nyo, nandyan yung magulang nyo, God-fearing sila, maayos silang nagpalaki sa inyo. Pero kayo, no? Napunta kayo sa iba't ibang mga makamundong gawain. Katulad niya, nakatikim kayo ng droga, substance abuse. So ano sa tingin niyo yung pinanggagalingan nito? No, parang ano lang ba? Typical na barkada, na tempt sa mga ganitong gawain. Pero kasi usually siguro sasabihin ng mga tao, siguro yung mga magulang niyan pinabayaan siya. Siguro walang pakialam sa kanya yung pamilya niya. Pero kayo coming from a family na mukhang loving, God-fearing, tas atleta pa kayo. Pero na pa rin kayo, no? Napunta pa rin kayo sa paggamit. At you would say na substance abuse yan. So nalulung din kayo. So ano pong reflection nyo dyan? Ang pinakamadaling sabihin ay, this is a very personal experience na lumaki kasi ako sa bahay namin, 2 lang kami magkapatid. Ako ang panganay. And then, meron kami mga pinsan na tumira sa bahay dahil dito sila nagkokolehiyo sa Manila. And during that time, marijuana was kind of in. It's not normal. It's illegal, definitely. Pero some of them were using. So nakita ko na. So first point would be, yung exposure ng bata nakaka-apekto ng malalim sa kanyang mga gagawin at didesisyonan sa mga dadating na araw, the exposure. Pangalawa, apart from the peer pressure sa mga barkada sa labas na matatanda rin, na mas na-atom ako sa mga matatandang barkada nung bata ako when I was growing up as a teenager. Nandun na yung given na yung peer pressure, But siguro yung pangatlo, at ito yung mas bibigyan ko ng DN, meron din yung tinatawag na vacuum within, which I believe madami at common to sa mga kabataan ngayon na naghahanap ng mas malalim na kahulugan. Yung vacuum is something that we are looking to for something to fill it up with, at doon papasok yung iba't ibang pamamaraan kung paano pupunuan itong malalim na balon ng kalungkutan, ng kahulugan,
ng mga tanong na naghahanap ng kasagutan. So doon siguro ako naghahanap ng yung aking gamit ay hindi lang escape sa lack of meaning, pero siguro nakakapagbigay ng saya. Kasi kumbaga happy drunk ako noon eh. Hindi ayoko ng away, ayaw namin ng away. Bagamat minsan di maiwasan, pero happy drunk na tawa lang, masaya lang. But nakita ko na hindi yun yung tamang pagpupuno sa vacuum. And ganoon din sa pananampalataya, no? Naging mababaw ang aking spirituality. Kaya nung nag-rock bottom ako, doon ako nag-isip na ito nga ba yung buhay na nais ko para sa sarili ko at pinapangarap ng aking magulang. So, madaming nabago. Actually, pwede ko sabihin na nung lumagapak sa lupa, namulat. Nung namulat, doon na lumikha humanap at lumikha ng bagong landas. So minsan kailangan niyang lumagapak, no, para magising Yes. at mamulat. Yes. Oo. Pero ang mahalagang step doon sa sinabi niyo, Father, no, lumagapak, namulat, at nagtuloy. Nagkaroon ng pag-asa na magtuloy. Yes. Na Totoo yun. Na sa tingin ko, hindi lahat ng mga tao ay nabibigyan ng ganong pagkakataon. Totoo. Madami tayong alam na na nahusgahan kaagad, Madami, lalo na nung una na kapag ikaw ay substance abuse, tinatago 'yan, Sa tagal ng panahon ng aking pagtatrabaho sa drug rehab ay tinatago, very strict, very confidential. At stigma kasi, Ngayon ay ito yung sa mga may kaya. Pero kung titignan natin sa laylayan, ang nakakatakot at nakakalungkot, naging normal, ay drug addict yan. So, hindi na pinakakialaman. At dumating nga sa punto, nung panahon ni Digong, dahil hindi na pinapakialaman, pwede nang pasabugin ng bungo. Kasi salot eh. Why does he have to occupy a space kung wala namang pakinabang yan? Nakalimutan natin na yung taong yon ay nagkakaganon dahil, sa pagkakilala ko sa mga mahihirap, may mga kilala ko, nagbebenta ng 3 sachet kasi ang kita sa bawat sachet ay 50 pesos times 3, that's 150, pambaon po nila. Pambaon na ibinibigay sa mga anak. So, hindi talaga usaping pang drug addict, usaping pantawid sa kahirapan para sa edukasyon ng anak dahil wala ngang pagkakataon. Ibang-iba to sa mga usapin ng mga big time pusher tsaka drug lord. Meron akong makilala na nagbebenta ng mga tingi-tingi dahil meron silang porsyento doon at yung porsyento bukod sa pambaon para sa nangangatal na sikmura. So the opportunities given to these people, apart from judging them, condemning them, ay very scarce. Hindi kulang pa ang atensyon na binibigay sa kanila ng pagkalinga at paghahandog ng daan sa paghilom. Sige, Father. Dadaanan pa natin yan maya-maya, no? Pero ang ganda lang na kasi kayo mismo may karanasan kayo na parang feeling ko yung empathy ninyo, to these people. Hindi lang siya sympathy, na parang nasa isip nyo lang and then alam nyong nahihirapan sila, na kayo mismo ay dumanas din kung yung pinag-uusapan ay gumagamit, Opo. Pero bilang pari din na nakikisalamuha sa mga kababayan natin na nasa laylayan, alam din ninyo yung mga kwentong ganyan. Again, tama yung sabi niyo, Father, pag lumabas na yan sa media or even sa social media, sa mga report, hindi naman nakikita yung kwento sa likod ng mga yun. Ang tingin kagad sa kanila ay
drug user, drug pusher, Ganun kaagad. salot, dapat deserve nila yan, ganyan. Maraming kwento sa Opo. likod Yeah. na yun na malalim ang ugat Yeah. na kadalasan ay nanggagaling din sa ano no, sa kung gaano kasalimuot ang lipunan natin ngayon. Lipunan. Na nanggagaling din sa kung paano rin ang pamamahala, no? Totoo yun. Totoo yun. Serbisyong hindi umaabot sa kanila. Na Totoo dapat yun. sana, kung umaabot sa kanila, hindi sila maiipit sa ganung pagkakataon na kapit sa patalim literal. Totoo. Totoo. Pamumuno, panghuhusga, at duktungan ko rin nung isang nakakalimutan at nagkakaroon ng mas malayong dichotomy o yung pagkahiwalay ng pananampalataya at pang-araw-araw na pamumuhay o pakikipagkapwa-tao. Yun ang para sa akin, sorry po sa mga namumuno, pero meaning ko rin na nagkukulang ang simbahan sa pagtuturo at pagwi-witness, pagiging saksi, na hindi magkahiwalay ang pananampalataya at yung pang-araw-araw na buhay. O kaya sa yung isa pang wika, yung eleksyon, yung debosyon, dapat na isasalamin sa eleksyon. Hindi dapat magkasuway yung dalawa. Dahil pagka magkasuway yan, ito na nga po yung nangyayari na merong mga yung pananaw ng pagiging Katoliko ay hindi na isasalamin sa isang tao makasalanan, sa isang sitwasyon na kailangan ng pag-unawa at empathy, bagkos ang nangyayari, yung makabundong pananaw ang siyang unang umiiral. So kabit, no? Kabit. Dapat magka-connecta. Dapat connecta. Yung debosyon at saka yung election. Maganda yun, Father. Lumarime na naman kayo, Father. Pero balik ko konti, Father, sa na personal na karanasan nyo. Sabi nyo nga, dinaanan nyo tong mga makamundong bagay na to. And yun nga, yung dinidiin ko, no? Hindi lahat ng pagkakataon, no? Parang yung na lulure din ng substance abuse ay hindi lang dahil sa mga karaniwan nating naiisip na dahilan. No, yung sinasabi niyo po, Father, sa inyo, no, na atleta kayo, galing kayo sa maayos na pamilya, pero yung kanina yung tinutukoy na yung the vacuum within. So, yung substance abuse din, kahit sino ay pwede talagang mabiktima or maging sangkot dyan, no? Hindi siya limited to sa mga mahihirap, no? Or Walang pili yun. Walang pinipili. Yes. No? And ang takeaway ko lang din doon ay parang yun nga, parang lahat tayo ay potentially ma-tempt dyan, and kaya dapat bukas din ang isip natin at pang-unawa natin sa kahit sinong napupunta sa ganyang sitwasyon. Totoo yun. Hindi the easiest thing to do really is to judge. But actually, to listen, to empathize is that's the most paramount thing na kailangan nila. Hindi panghuhusga. Dito rin pumapasok, isingit ko lang ng konti para mamaya mapag-usapan yung meron tayong isang munting center na kalinga para sa homeless. Pero dito mga nagdaang taon ay pilit kong isinasalamin, lalong higit sa mga eskwelahan, na ang homelessness, ang pagiging homeless ay hindi lang sa pampisikal na mga nakatira sa lansangan, pero ang isang tao, ang isang nanay o ang isang anak ay nangangailangan, ay nagkakaroon din ng karanasan ng pagiging homeless kapag hindi siya napapakinggan, kapag nahuhusgahan, kapag walang oras ang magulang o walang oras din ang anak para sa magulang, nagkakaroon din ng ganong state of being
sa loob ng tahanan na ang tao, bagamat merong bahay, kwarto at kumot, pwede rin siyang homeless sa mas malalim na kalooban. So, hindi lang struktura, Father. Hindi lang po struktura, pati yung pang-araw-araw na buhay at pangangatawan, ang pakikibaka sa araw-araw, kahit may trabaho, ay nakakaramdam din ng pagiging homeless. So, lalo pa kung talagang yung struktura ay wala na, tapos Ay, wala pa nako, yung nakakapanlumo minsan. Kaya nga ang ating pangunahing misyon kapag pumasok sa center ay ngiti at bati. Walang mura, walang mataas na boses. Lahat 'yun ang unang-unang kumbaga nagwo-welcome sa kanila. Ngiti at bati, ano pong pangalan nila. Wow. Kailangan ko mabisita yung center soon, Please Father, po. no, and sa mga interesado dyan. Mamaya. No, pero Father, no, kanina nga, no, dinaanan natin yung mga napagdaanan ninyo. Pero ano naman po yung kwento nung pagbangon ninyo at pagbabago at yung pagtawid ninyo, no, from isang binatilyong dumaan sa iba't ibang mga bisyo, at dumaan sa iba't ibang kalokohan, may kaso pa, no? Tapos Hindi natuloy yung kaso hindi yun. natuloy pala, hindi pala natuloy. No, so pero parang dumaan kayo sa ganyan, ano? Pero paano po yung naging liko ninyo papunta sa landas naman ng pabalik, no? Sa tamang landas, and then eventually sa pagpasok naman ninyo sa seminaryo at pagpapari. Hindi rin madali dahil matagal akong gumamit bagamat nung panahon na nag-aaral ay hindi ko kaya araw-araw kasi hindi pa naman ako kumikita na salapi. Bagamat nung college ay nagtuturo na ako ng swimming, so pero mas masarap ang Red Horse kasi minsan nun. So, at saka extra strong ang Red Horse nun. Ngayon, hindi nagaano eh. Anyway, yung nakaranas po ako, ang gusto kong sabihin, nakaranas din ako ng withdrawal. Bagamat tinanong ako ng aking nanay na gusto mo ba ng professional help, ako ay sabihin natin mayabang no na pinasukan ko to, lalabasan ko to. So, nakiusap ako na magkulong sa isang munting monasteryo sa Tagaytay at cold turkey ang aking pinasya. Doon ako magkukulong at harinawa sa pananahimik, sa pagiging nag-iisa, pagdinilay at pagkukulong ay makaranas ako ng mapagdaanan ko yung withdrawal at bagong likha. Kaya doon siguro 9 na araw ako doon ay nanginig, hindi nakatulog, nagpawis habang malamig. Mahirap. Bagamat ang naging consolation was yung silence na nakakabingi is something I've tried to befriend at pinasukan ko. Hiningi ko ng tawad bawat isang kasalanan at ang habang listahan nun, utang na loob. Kung aalalanin ko lang. And ang maganda doon sa isang monasteryo doon, yung may mga bahay siya munti, walang appliances, palotsina na makintab, tapos naka-expose yung Blessed Sacrament. So, madaming oras, madaming araw na solo lang ako at parang kaming dalawa lang ng aking Diyos na nag-uusap at nagpaparamdam sa bawat isa at humihingi ako ng tawad. And malaking tulong, lalo na nung nagjo-journal ako. And I remember one time, nung medyo nababato ko, sinabi ko doon sa may-ari ng lugar, ate, meron bang ibang lugar dito na pwede kong malakaran? Kasi medyo nababato na ako. Ay sige, iho, sundan mo yung daan na yan, makitid yan, pero
Sumunod ka, huwag kang liliko ng daan at makikita kang gate at pabungad doon. May malaking daan, struktura, pine tree. At sa bandang kanan, meron chapel na napakalaki. Pumasok ka doon. Pwede ka ding pumasyal at magdasal doon. So sumunod ako sa kanyang instruction at nakita ko nga isang malaking chapel, ang laki-laki nung yung crucifix. At nagdasal ako. Sabi ko, hindi ko alam kung anong lugar 'yon. At sabi ko, meron palang ganitong lugar sa ganitong panahon. At nakita ko may siguro mga 1 oras ako doon, pumasok ang mga seminarista. So doon ko napagtanto na seminaryo pala to. At Ali, believe it or not, na of course, nung panahong yon hindi ko pa alam at wala akong kaplano-plano magpare, babalik ako doon 10 years after para dumipa at manumpa. Hindi ko alam na yun pala yung seminaryong a-applyan ko 3 years after that incident. Kasi paglabas ko sa Munting Bukal, yun yung pangalan ng munting monasteryo sa Tagaytay, ay nag-volunteer ako bilang isang lay missionary sa Mindanao at sa Bicol. Dahil ayoko nga magpare at hindi ko kinikilala na ako'y karapat-dapat magpare dahil sa akin nakaraan, so minarapat ko volunteer as a lay missionary, particularly community organizing. Yun yung una kong love. Until natapos yung contract, ay napuwersa akong mag-discern anong tatahakin. Love life, balik sa corporate, mag-renew ng contract as a lay missionary, o subukan ang seminaryo. Subukan yung seminaryo ang pinaka naging priority. Kaya pumasok po ako sa pinagpilian ko, tanggap ako sa iba't ibang seminaryo, congregation, pero ang bulong ng espiritu ay subukan mo sa SVD. Na hindi ko rin alam ko anong SVD doon. So, taon-taon nagdedesisyon ako hanggang nanumpa na. Nanumpa, sabi, ito na yung buhay na nag-enjoy ako mag-aral. Hindi ko alam kung bakit, pero nag-enjoy ako mag-aral. Bulak-bulak ako nung high school, college, pero nung theology, I was very, very engrossed with studying. Wow. So kasama na yon yung pag-aaral niya, yung faith-seeking knowledge na tinatawag nila, at doon lumalim yung aking pananampalataya na pwede magbago ang tao dahil yung Diyos nga ay hindi lang siya naging Diyos, naging tao. So binago niya para sa tao. Grabe. Grabe, Father. Parang yung mga dinaanan nyo. Pero ganun ka, ganun ka parang kaiba ang buhay, no? Na parang hindi siya kung ano lang ang nasan ka ngayon, ayun na yun. Ayun na, may pinanggagalingan. Lahat naman siguro tayo, may kwentong rock bottom, may kwentong paghahanap, may kwentong munting bukal, pero hindi lang siguro nabibigyan pansin. But siguro meron naman tayong ganun. Na-tsempo lang siguro yung akin dahil panahon ni Digong, pinapatay niya yung mga drug addict at sabi ko, hindi mo dapat patayin kasi may pag-asa yan. At ako siguro yung tatayo bilang magpapatotoo na pwedeng umayos ang drug addict. Grabe nga, Father. Parang yung naging papel ninyo, no, dito sa crusade para bigyang hustisya yung mga biktima ng drug war. Kayo yung buhay na patunay na oo, sasabihin ng mga ibang tao o bakit may pare na magsasabi kung ano ang perspektiba ng isang drug addict or ng isang drug user.
na hindi naman nila alam kung ano yung pakiramdam. Sabihin niyo yan kay Father Flavi. Sabihin niyo sa kanya kung alam niya pareho, 'di ba? Na alam niya kung ano ang karanasan niyan at alam niya rin yung pakiramdam makawala doon. Yeah. No? Meron nung pari na ako, Ali, in-interview ako sa ABS-CBN sa Salitang Buhay ni Father Jerome, Father Bell, tsaka ng mahal nating Ilsa Reyes na pumanaw, ano. So ang topic ay tungkol sa Easter yata o pagbabago. So isa sa naitanong nila, Father Flavi, nung nagda-drugs ka pa, ano ba pakiramdam ng nakadroga? Ang sagot ko kagad, uy, heaven! Sarap! Sabi ko, masarap syempre. Pero panandalian lang na sarap. Yun. Tawa sila ng tawa. So si Father Flavi ang pari na talagang nakaabot na ng langit. No? Uy, di lang naman ako. Meron din. Meron pa. May mga iba pa. Meron. Hindi ko na Meron din sasabihin kung sino. Pero kilala nyo, yung isang magiting dyan, hindi ko na sabihin yung pangalan, pero saludo ko sa kanya. Siya yung namuno. Ako ay sumulpot lang, tumulong lang. Siya yung namunong magsimula ng community drug-based rehab. Ito yung tumutulong sa mga komunidad na lumikha ng drug rehab. Hindi kailangan ng center, pero on a mobile and on a community base para matugunan yung mga nagsisimula pa na drug addict. Kasi kapag medyo malalim-lalim na, kailangan na ng professional help. But itong parin to, tsaka itong programan to, ay magiting na ginagamit ngayon at umuusad para matulungan, masugpo at sabihin natin, mahilom yung sugat ng droga. Shout out, no, syempre sa mga pare na tumutulong din, ano, na syempre sabi nga ni Father, kapag malubha, andyan ang professional help, pero merong nakaagapay din ng mga ibang Community drug-based. Community drug-based, no, na nakakatulong. Pero Father, no, sabi nyo, no, balik ko lang na nagkaroon kayo ng desisyon na pumasok sa seminaryo, no, and then eventually, no, nanumpa na kayo bilang pare. Hindi ba kayo nahirapang, yung internal kasi, nabanggit nyo na no, na napagdesisyonan nyo na siya. Pero nung nag-a-apply kayo, ano ang mga naging reaction ng mga kapwa nyo nung mga panahon na yun, ng mga pare, ng religious order, no, na may someone like you na nanggaling sa ganitong past, ngayon magsusubok maging pare. Nagkaroon ba ng resistance? Ano yung challenges ng pagpasok ninyo? Hindi siya gaano nabigyan ng pansin. Hindi ko naman kasi binobroadcast yun, ano. Of course, nung nag-apply ako, open book ako palagi. At I think meron na ring mga kwento na na-print tungkol sa buhay ko noon. Alam yon nung pumasok ako. At although I don't know kung alam nila yung magnitude, but I was very open to them about it. And then yung kasi kada weekend meron mga apostolate, walang pumipili sa drug rehab. So ako tuwan-tuwa kasi may drug rehab, ano. So doon lang ako lang, ilan lang kami na tumagal na mag-apostolate kada weekend for 2 consecutive years. Yung akin tinuloy ko sa 4 na taon. Tumutulong ako sa drug rehab. Kasi kakaunti ang pumupunta, kaunti ang tumataya. And the reasoning is, hindi namin alam yan eh. Sabi ko, totoo naman yun, pero ang pagpapari naman, di din natin alam eh. Ang buhay parokya o ang pagmamaneho, di rin natin alam. So, pwedeng pag-aralan kung gugustuhin. And ito rin yung pwedeng naging dahilan na bagamat may problema sa droga nung panahon nun, ay dito ko rin pwedeng sabihin na ginawan lang talaga at ginamit ni Rodrigo Duterte
yung narrative na sobrang problema ng droga, no? Kilalanin natin, madaming pamilyang sinira, madaming pamilyang winasak. Pero hindi ba mas madami ring pamilya sinira o ninakaw ang DPWH, ang Customs, ang DOH, ang DepEd, di ba? So, talagang ang punto ko lang, problema ang droga. Walang natutuwa sa droga. Pero hindi siya yung ang pinakamalaking problema nung panahon na yon at hanggang sa ngayon. And I think because it is a worldwide corporate entity, nililigal nga sa ibang bansa, I think it's here to stay unless it is not controlled and managed and sabihin nating with the right restrictions, without the right restrictions, talaga magiging problema ito. Kasi bilyon-bilyon din ang usaping kwarta pumapasok dito. So sinasabi ni Father, no, hindi natin sinasabing hindi problema ang droga. Ang droga. Problema siya, pero lalo sa mga nangyayari ngayon sa lipunan, yung mga nadidiscover nating mga katiwalian, Yeah. korupsyon ay isa sa mga pinaka malalang sakit ng lipunan. yeah. Na kung babalik natin sa binanggit ni Father kanina, na may mga napipilitang magbenta ng ilang pakete para kumita ng 50 pesos kada pakete, ay dulot din ng kahirapan na nag-uugat din sa korupsyon. Na yung serbisyo at yung kaba ng bayan na dapat napupunta sa mga tao, lalo na sa mga pinaka-nangangailangan, ay napupunta sa bulsa ng iba. Totoo. Karamihan ay nakikita natin nasa kapangyarihan. 'Di ba? So, I think yun yung punto nyo, Father, Totoo na po. parang Yeah. nagamit yung issue ng droga na oo, problema, pero hindi ang pinaka malaking problema. At ngayon na natin nakikita, at totoong karamihan nung lumalabas din ngayon na mga anomalya, ay nakikita natin na matitrace back natin nung panahon pa na ang, 'di ba? Ito lang ng mga Diskaya na pinakamalaki nilang mga proyekto ay nandun sa nakaraang administrasyon. Totoo. Kinagulat nga ng isang kalbong senator eh. Kailan kayo nagsimula? 2016. No. Make sure your answer. 2016. Di natuliro siya, di ba? Sa pulit. Sa pulit, di ba? Parang may tumubong isang buhok to. Anyway, huwag na natin siya pag-usapan. Oo nga, ano pa naman, bato pa naman ang pinag-uusapan natin din dito na konti. Pero baka mababato tayo dyan kapag pinag-usapan natin. Oo, mababato tayo dyan. Boring. Boring. Pero kanina, Father, no, maganda yung sabi niyo na, parang naging blessing pa nga na nung naging pari kayo, at sabihin na natin na kunyari, may mga ibang pari rin na dumaan sa ganyang face ng buhay nila, no? Ay may pwesto na kayo yung may pinaka makakaintindi, no, kung sa drug rehab kayo yung may pinaka makakaintindi. Pero tama rin yung sinasabi niyo na hindi mo naman kailangan lahat ay maranasan para matutuhan, Totoo. 'di ba? Totoo. Pero ano pong masasabi niyo, Father, na paano niyo po tinitingnan ngayon yung mga taong nalulong sa bisyo o nakagawa ng pagkakamali, lalo na't alam ninyo yung pakiramdam ng pagkaligaw? Ang magandang tanong yan at ang nagiging larawan ko o ang bit-bit kong larawan at sabihin natin gabay sa mga taong ganyan, lalo na kung nakakasalamuha ko, ay hindi ko iibahin kung paano ko trinato ng Diyos, kung paano ko tinanggap ng mga kaibigan, pamilya, kung paano ko inunawa ng mga taong naging inspirasyon at daan sa paghilom ko. Siguro madaling humusga eh. Madaling ikondena yung mga taong to. Hindi ko nire-romanticize. Kung may krimen, dapat pagbayaran. Dapat harapin ang batas. Pero para doon sa humihingi ng pag-unawa
Yun naman talaga una eh. Hindi yung kanilang paghingi ng unawa hindi naman sabihin umiiwas sila sa kaparusahan. Humingi sila ng pag-unawa para sabihin na patas naman sana yung trato. 'Di ba? Patas naman. Ngayong simula 2016 hanggang ngayon, kapag tinignan natin yung bilang kung ilan ang plea bargaining ang lumaban sa plea bargaining agreement at yung bumigay na lamang, ako katakot-takot. Ang laki ng bilang sapagkat ito mga hindi lumaban, walang pera to eh. At karamihan sa kanila, tinaniman ng droga, inoperate, at para saan? Para i-deliver yung quota, para sa kanilang promotion. Grabe ang sistema. Grabe ang iniwang sistema. Grabe sinira yung maayos o umaayos na sistema nung panahon ni Duterte. At hanggang ngayon, dala-dala natin to, yung stigma. So, ngayon, pilit natin isinasalamin na ito mga taon to may problema, bagamat hindi natin kukonsintihin, ituring natin sila bilang tao. Bilang taong kumakatok at humihingi ng pag-unawa. Gaya ng pag-unawa na ibibigay sa may pera, sa may salapi at mayaman, sana patas din po ang trato sa kanila. Pag-unawa, no? Kasi pag-unawa at hindi paghusga at hindi rin ibig sabihin ng pag-unawa ay kinukonsinti natin yung ginagawa nila. Yeah. Galing nga doon sa salita, di ba? Una muna yung unawa. Unahin natin bago natin husgahan. Tsaka yung awa, yun ang una, yung awa. Pero yung awa, hindi ibig sabihin ay kalimutan. Yung paghingi ng sorry, hindi ibig sabihin, o paghingi ng forgiveness ay hindi na paparusahan. Hindi yun. Kaya nga, yung sinasabing na lumagapak sa sahig, hindi naman talaga lumapak pala sa sahig, pero nasa hig. Diba? Sinasabi natin, forgiveness, utter seek the confession, seek do the reparation, and then the renewal. Ang problema, kahit naman ngayon, wala pa rin hinihingi at sinasambit na pag-amin. So how could there be forgiveness to the person? Ganon din sa lahat, sana po. Ang ganda nga ng salitang unawa, Father, no? Una at awa ng unawa. Di ba? Unahin ng pag-unawa. Unahin ng unawa. Pangatlong t-shirt na natin. No? Pero ang ganda lang na no? Yun yan, no? Yung pag-unawa, pagiging patas, at pagtrato bilang tao. No? Sana yan ang mahalaga yun. And again, buhay na patunay si Father, no? Sa isang tao na surrounded by people and family na nagkaroon ng unawa. And ano ang kayang gawin ng isang tao pagkatapos din niyang maghilom. Yes. Diba? Yeah. So, isipin na lang natin yon sa mga taong hindi nabigyan nun. Kung na agad-agad na husgahan. At karamihan sa kanila ay sila yung may hirap nga. Sila yung pinakawalang-wala. Kaya sana magkaroon ng pagiging patas nga. And Father, siguro isang usapin din na yan. Ano ang naging papel ng pagpapatawad para sa inyo? Pagpapatawad nyo sa sarili ba ninyo? Ng kapwa at ng lipunan na naging daan sa paghilom ninyo? Katulad doon na sabi ko kanina, Ali, na ang paghingi ng tawad, to seek forgiveness is just parang isang parte lang siya para mabuo yung proseso ng kapatawaran. Paghingi ng tawad, pagkilala, paghingi ng tawad, sunod dyan ay para yung tanong ay how to repair the damage that was done by the sin or by the act. At doon siguro doon ko pwedeng iugat yung panawagan kung bakit ako napunta sa isang misyonaryo ng kongregasyon.
na kung saan naman ay sa pagiging pare dahil misyonaryo, ni-assign ako nakailang assignment na ako, 2, 3 wari ko sa East Timor na kung saan ako ay nagturo, may radio program din ako noon. Tapos marketing manager ng radio. Tapos ang pinakahuli ko was to unite the 19 gang leaders. Naku, grabe, takot ko noon. Wow. 19, hindi gangs gang leader. Gang sabi ko, leader. utang na loob. Sabi ko, nung nakita ko sila una, ako yung pinakamalit. Sabi ko, sa makakabili ng baril dito, no? Takot ako nun. Pero, again, chinaga natin, pakilala tayo, at yung style naman ng ating organizing o community organizing or even leadership is always facilitative eh. Hindi naman tayo ikaw. No, it's always facilitative. Doon sila namulat at namangha sila. At doon nagsimula ma-unify yung 19 gang leaders. Unfortunately, kailangan ko nagkasakit ang aking nanay. So bumalik ako, doon ako na-assign sa seminaryo. Sabi nila yung dating pasaway, yung noong pasaway ka, pati sa seminaryo, pasaway ka rin. So, dating pasaway na seminarista, ngayon taga-saway. So, nilagay akong formator. And then, pagkatapos ng formator, nilagay naman ako sa 2 sensitibong opisina at isa doon po yung Justice and Peace. So, Justice and Peace, walang gaanong klarong programa sa lumikha tayo. At isa sa nalikha natin, batay sa ating pag-iimbestiga, sa pagbabad, ay yung homeless. Yung homeless sa mga tao na nakita natin na pilit pinagtutulakan, pilit na tinatakpan, hindi pinapansin, isinasantabi. This was in 2014. And as early as then, sabi ko, parang tayo yung lumikha ng face shield na ayaw natin silang makita. O diyan kayo, dito ko. Tsaka face mask. Tuwing dadaan, nakatakip. Ano? So that's how we ostracize them. And then the word kalinga came into picture na they need care on a minimum. Katulad nung ako ay sabihin nating was looking for care to fill up the vacuum, and the care that I found ay sa alak, sa droga, sa barkada. Ito, basic ang care nila. At ang unang naano ko sa kanila, the care of simply tatanungin lang natin yung pangalan. Ang laking tuwa na nila. Nung una, takot. Siyempre, bakit? Baka NBI to, baka DSW. Isa pa yun, nagulat ako na, bakit kapag DSWD nagtanong, Father, takot kami dyan. Sabi ko, ano? Di ba dapat kaibigan nyo ang DSWD? Takot daw sila. Di ba? So, DSWD, bakit? Di ba? Ba't takot sa inyong mga homeless? Kasi iniisip ata nila, Father, na kukupkupin sila, pero yung pagkupkup, bugbog. Baka ganun. Bugbog. So, ang ating nilapat na pamamaraan is that dignified care. On a minimum, dignified care means no judgment, no harassment, simply a welcoming smile, knowing your name, tuloy po kayo sa center. And then, lumikha tayo doon ng to recreate one's self-image. How does one recreate one's self-image? Naisip ko, dahil dignified care, ligo. Dahil dignified care, showers. No? Tanda ko noon, yumao na siya sa isang mahal na kaibigan, si Dida Garcia. Alam mo yung Sabon Ali na Heno de Pravia? Yun yung nasa top of mind ko. Yan yung nasa top of mind ko. Diba? Heno de Pravia or Irish Spring lang yung dalawang nagpaksa. Yan. Ang gamit natin noon. Heno de Pravia. Heno de Pravia. Ganon ka-dignified care. At kaya naman ganon, dahil bukod sa pagkain na nakikita ko, na pag-aralan ko, sa pakikisalamuha ko, they have means to look for food. Pero wala silang means para sa palikuran at pagligo. So yun ang ating pinaprioridad. However,
I was shocked to know na hindi lahat gusto maligo. They have forgotten. Nakalimutan nila. Ninakaw ng kalye at lumikha ng kulturang kalye na survival, na paligsahan, na ang mahalaga sa kalye ay mabuhay ka. Na isang tabi yung mga values ng taong may dangal. So Kalinga Center, unti-unti po natin binabalik yon to recreate one's self-image sa kain, tsaka only rice. Wow. Sinandomeng. Sinandomeng ang kanin natin, and they can get as much as they want so long as walang mumog, walang matirang kanin. No? And buffet yon because kasi hindi naman nila alam kung kailan sila susunod nakakain. At doon lang daw sila nakakakain ng ganon. And then we move to the next level of reclaiming their self-respect. Merong mga homeless na naghahangad na magbago, so meron tayong formation for 7 months. Very rigid formation na inuungkat ang trauma para, di ba? Para mapangkapitan nila yung trauma at mamenos-menos ang pagbagabag, or they have a handle towards it. At kapag nakatapos sila, employment. Wow. So wala na sa kalye. Oo. Di ba? We have at least mga 34 to 50 packs na alam natin na itawid Nakalabas natin. Ano? And then the last would be part of that reclaim is to restore one's self-worth. Na hindi na ako babalik sa kalye. Meron na akong inuupahang bahay, meron na akong apartment, meron na akong trabaho, at ang kamay ko ay nagtatrabaho na. Thus, my worth is something that is restored. And that is the formula of reclaiming one's dignity. So, yun yung sa homeless natin ginawa na ngayon ay tuloy-tuloy pa, 350 a day. So, kung gusto nyong ligo, tsaka kain na libre, punta po kayo. Wow. Yung 350, Father, ay 350 na tao? Pumupunta araw-araw. Yes po. Wow. Mostly ay homeless. Lahat. Ay homeless. Bagamat, meron tayong, ako, 2 months ago, may nakita akong on 2 occasions, 2 babae na may bit-bit, isa may isang anak, isa 2 anak. Hindi ako mapakali kasi maayos ang suot, medyo walang gaanong dala, at tinanong ko, sabi nila, tumitingin lang ho kami kasi baka maging partiho kami dito dahil mawalan kami ng bahay. Yung isa nagsabi, yung asawa ko ay mawawala na, so wala na rin kaming titirahan. So, again, sa usaping kahirapan, sa usapin ng kawalan, meron, hindi gaano umaayos ang buhay. At yun, napatunayan ko na merong mga taong nawawalan ng bahay dahil sa mga ganitong dahilan. At sabi ko, naririto po ang Kalinga Center para sa kanila. Ay, grabe. No, yan ang Arnold Jansen Kalinga Center. Na tinatag niyo po nung 2015. Yes po. 10 taon pa lang ngayon. 10 taon na. Parang kailangan gawa ng t-shirt ata. Hey! Father. Tignan natin. Pero wow, ang heartwarming mapakinggan, no, yung mga ginagawa ni Father. No? Galing lang tayo sa mga kwento niya kanina. Pero ngayon, yung mga kwento niya na ay kung gaano ka, nakikita niya kung gaano rin yung epekto, yung pagbabalik ng dignidad sa isang tao. And ang ganda lang nung faces napaka-mindful, no? Sa dinadaanan na, ang sarap pakinggan na parang, nakakalimutan natin minsan yung simpleng pagligo ay ninakaw din sa kanila. Yeah. Ang ganda ninakaw nung kalye sa kanila na pinamukha sa kanila na hindi mo kailangan gawin yan. At na hindi na yan parte ng pagkatao mo, yung pagiging malinis sa katawan. Na ngayon, inuunti-unti nyong ibalik sa kanila. So, salamat Father dyan sa ginagawa nyo sa Kalinga Center. And sana nga, ang linya-linya at yung mga nakikinig sa atin ngayon, kung may paraan kayong makatulong, makukonect ko kayo kay Father. Yeah. Meron tayong
sinet na 5 Ps. Nagtatanong sila paano po tumulong. Of course, prayers would be the first one. Presence, pangalawa po. Prayers, presence, pesos. Of course, pambili po ng bigas, pambili ng karne. Ang ulam natin, dalawa palagi. Gulay, tsaka karne, tsaka kanin. Pang-apat ay products. Kung wala po kayong pesos, pwede na naman produkto. No? And last but not the least, promote us. Ikwento nyo po yung inyong nanadinig nyo to. At pwede kayong mag-birthday, pwede kayong mag-anniversary. Merong gumagawa na imbis na bulaklak sa patay, kasi nasasayangan sila sa mga bulaklak na itatapon. Pwedeng nilalagay ng mga kaibigan natin, instead of flowers, kindly donate to the charity and foundation of this and that. Wow. So, madaming pamamaraan. Meron akong kilalang isang grade 4 na nagtitipon o umiipon ng 10 piso kada araw. At the end of the week, 50 pesos ibinibigay niya sa kanyang nanay at ipinabibigay ng bata sa Kalinga Center. Wow. So para sa lahat po ang pagtulong at ang kakayanang tumulong sa mga dukha. Grabe, no? At salamat pa rin, Father, syempre sa pagiging tulay no, na makatulong. And sana itong Linya-Linya Show, itong guesting ninyo. Yes. No, alam ko, willing-willy siguro kayo sa mga kwento ni Father kanina, no? Pero may pagkakataon din tayong maging bahagi, no, nitong ginagawang paghilom at pagbabago ni na Father, pagkalinga, no. Sana makatulong ito dahil sabi ko trillions and trillions ang nakikinig dito sa listeners natin, Father, no. Galing. So sa mga Saludo Kalinya, po. no. Sana kung makatulong kayo. Paano nga ba nila maaabot, Father, ang Kalinga Center? Pwede pong puntahan. Nasa po kami, Catholic Trade Building, Tayuman Street at Santa Cruz, Manila. Nandun lang po siya sa lobby, sa lobby po ng Catholic Trade Building. Kilala po ang Catholic Trade Building noong unang taon pa dahil 100 years na po yung building na yon. So, Wow. nandun po kami at may makikita po kayong mga homeless doon, lalong higit sa araw ng Miyerkules, Huwebes, Sabado, Linggo. Miyerkules, Huwebes, Sabado, Linggo. May misa po kada Domingo ng 7:30 ng umaga. And nasa social media rin Nasa po ba, social Father? media po, type nyo lang, Arnold Jansen Kalinga Foundation. Arnold Jansen Kalinga Foundation, double S yung Jansen. Opo. Like and nyo na, i-share ninyo yung page para mas marami rin tayong masakop na pwedeng makatulong sa foundation ni na Father. And ako personally, maghanap ako ng oras. Ako, na madami ka na makabisita naitulong. dyan, no? So, Salamat po, hanapan natin ng salamat. oras, no? Salamat. Ayan na lang ang minimum na mabibigay namin, Father, no? Sa dami po ng ginagawa ng foundation nyo. Father, ito, napapasarap na kasi yung kwentuhan natin, and baka feeling ko gutom na rin si Father. Pero daan na lang natin mabilis, Father, kasi gusto ko rin maikwento ninyo yung dambana ng paghilom. Yes. Kasi isa yan sa mga dating inimbitahan kami ni Father ni Rich, hindi namin napuntahan, pero isa rin yan sa mga gusto kong mapuntahan. Ano po ba itong dambana ng paghilom? Ang Dambana ng Paghilom ay isa pong programa ng program paghilom para sa mga nabiktima nga ng war on drugs o tokhang nila Duterte at ng kanyang mga kampon noong 2016 hanggang 2022. At yung pong programa ay sumasalamin din po sa misyon ng Kalinga na ang kinakalinga natin mga homeless. So nagkaroon po ng katanungan nung sumibol at dumalak ang dugo, kakalingain ba natin ang mga war on drug victims? Nung nalaman ko po na ang mga naiwan ay mga balo at mga batang ulila dahil ang tinarget at pinatay ay mga breadwinners, hindi po ako nag-atubili na umabot sa mga biktima. Nung unang early pa, mga August
September, halos walang makita. Meron na pong 2 na lumitaw. At yung mga conferences po noon patago pa. At tanda ko, iilan lang po ang sumasama sa conference dahil takot ho ang madaming tao na lumabas at makilahok sa ganon. So sa ganong paraan ay nag-iwan ako ng panyo at ng number doon sa 2 nakatalakbong pa sila, umiiyak, at sabi ko, tawagan niyo po ako, nais ko po maging kaibigan. So tumawag sila after 2 weeks. At doon ay nagkwentuhan kami, prinoseso ko na, at pagkatapos ng ilang linggo, ang pakiusap ko sa kanila, dala niyo ako ng madami pang biktima. Nagdala sila ng mga 6, prinoseso ko rin, at doon ko na isinulat yung pasunod-sunod na baitang ng program paghilom. Vetting, psychospiritual intervention para sa trauma, nakapapaloob po dyan ang teatro, tsaka retreat nila sa Tagaytay. Mas madaming sumasama minsan sa retreat sa Tagaytay kasi hindi pa raw sila nakapuntang Tagaytay. Kasama ho dyan, in between the PSI is the legal documentation. Na lahat po na 332 ang bilang po natin ngayon, magre-recruit kami sa December for batch 22. Lahat po sila ay may legal affidavit. Mahalaga po yung legal affidavit kasi ito po yung pangbangga nila sa sinungaling na police report. Ito yung affidavit na kanilang sinumpaan, pinirmahan, batay sa kanilang salaysay at karanasan. And then the 4th, the 5th would be education assistance for the orphans. We have around 162 orphans, and livelihood assistance sa mga widows. And then nung lumalaki na rin yung puso ko na nagka-stent na. Sabi ko, gawa tayong capacity building for leaders. So meron na tayong mga identified leaders na sila naman ang mga nagiging wounded healers sa kanilang komunidad. At ito pong Project Arise, itong dambana nga po, dito po, hindi ko po, I have to admit, humbly na, hindi ko po ito pinarte sa original na programa dahil hindi ko inisip. Hindi, ignorante pala ako, ignorante po ako doon sa realidad ng apartment for rent graves. Na sa mga kapos nating kababayan, pwede sila mag-lease. Rerenta sila ng nicho for 5 years. At kapag ito ay nag-expire, tinatapon o nilalagay sa common for rent. Hindi na, sa common grave. At kapag nalagay sa common grave, wala na. Hindi na alam. So, sabi ko sa sarili ko, paano maghihilom? Nawalan po tayo ng isa. Sabi ko, not one less. Hindi na, tama na. Tinanong ko pa nga, paano nawala? Bakit mo napabayaan? Ang sagot niya sa akin ay, Father, ano bang unahin ko? Tao o tinapay? Parang ang lalim ng kurot sa akin noon. So, kaagad akong lumika ng programa kahit walang budget, walang pera. At sabi ko, hukayin natin. Basta ma-expire, hukayin natin. So sa kalagitnaan ng COVID, sugod tayo sa sementeryo para maghukay. Tapos ang ating kaibigan ni si Dr. Raquel was just so eager na dalhin sa kanya yung buto. At sa kanyang pagsasalaysay naman po, ang pagsasaliksik, doon po nilabasan natin sa media yon, ang tawag natin doon kalansay ng katotohanan. Na mga kalansay sa pagsasaliksik ni Dr. Raquel ay nagpapahayag na ganito kami pinatay. Hindi kami namatay. Pinatay kami. And then, to continue the process of healing, we place them in an urn after cremation and turn it over sa families. Doon, Ali, makikita rin yung pag-turn over ng urns, kaagad nilang
Hindi ka pa nakaka-attend, ano? Minsan ikaw ang guest speaker po sa sa turnover ng urns. Masasaksihan natin kung yung sa Bicol pa yung kugos, yung yakap. At pinagnilayan ko po yun na matagal na panahon na bakit kaya ganun na lamang yung pagkuha, pakabig. Binalikan ko po yung mga panahon na nakikipaglamay tayo. Nung sa lamay, natuklasan natin na yung nakalagay sa kabaong ay kaagad-agad ding pinatay. Hindi na nayakap. Kasi kinuha na kaagad ng mga kontratista na mambuburol o na may puninarya, nakakonsyaba din ng mga pulis. So, hindi pa pinalalapit ang mga pamilya. So, wala nang pagyakap. Nasa kahon na. Pangalawa, may threat pa. Ibig sabihin, yung mga pumatay, minsan at madalas kapag madaming tao, pinabibilis yung lamay para hindi makakuha ng simpatiya. So, anong nangyayari? Hindi lilibing ka agad. So, sabi ko, hindi. Bibigyan natin ng panahon ng paglalamay. Kaya, inuuwi po nila yung urn. For a month, 2 months, hanggang sabi ko, antay lang po ha, antay lang. Maghahanap tayo ng paraan para magkaroon ng mas may dangal at permanenteng himlayan. Yun na nga po nalika ang dambana ng paghilom. Salamat po shout out sa ating magiting na kardinal, Ambo David at saka sa Diocese of Caloocan. Sila po yung nagbigay ng lugar kung saan nilalagak doon ang urn for the next 40 years. Wala po silang iintindihin. At doon po ay mapayapa, maganda, magara, at yung simbolo po ng libingan mismo, hindi natin nilagyan ng bubong upang pagpasok ng isang nagdadalamhati at kapag napaisip, nasaan na kaya si Juancho? Titingin lang si Inday at makikita ni Inday, mapapaalalanan na si Juancho ay katabi na ng may kapal. Ganda. Galing pare. So, Grabe. isang proseso po ng paghilom ang ating nalikha sa tulong po ng pagninilay, karanasan, at sa pakikinig na rin po sa mga tao sa laylayan. Hi. Father, kailangan nang makabisita dyan sa Dambana. Please. No, Opo. and sa mga nanonood din, nakikinig, no? Alam ko compelled din kayo sa kwento ni Father, no? And lahat tayo may pagkakataon na mag-participate din dito. Opo, No? So, yes, bukas naman yan. yes. And isa rin yan sa mga pwede nyong i-search na. I think meron din siya sa Facebook ba, Father? Yung Nandun din Dambana? po. Nandun din po. yun. Kasama rin po, integrated po siya sa Arnold Jansen Kalinga Paghilom. Kalinga Foundation. Yeah. Father, nandito na tayo sa medyo tail end ng ating kwentuhan. Alam ko nakakabitin, pero alam ko marami pa rin kayong gagawin at alam kong medyo gutom na rin kayo. Kaya, Hindi naman. last ko na lang, Father, no? Nanggaling tayo dyan, sa war on drugs. Nakikita natin yung epekto niya. Lumipas ang panahon, pero hindi natin tinitigilan na magkaroon ng hustisya yan. Habang nangyayari yan, ito naman ang pagsulpot ng mga bagong anomalya, no, sa gobyerno. Yeah, opo. And alam kong habang tuloy yung paggabay niyo sa paghilom ng mga nangyari nung drug war, ay napakaabala niyo rin at involved dito sa nangyayari ngayon. Alalin na ngayon, Father. Sa nangyayari ngayon. And siguro simulan ko with nung September 21, no? Anniversary ng declaration ng martial law. Opo. Nagkaroon ng malawakang rallies, no? Sa Luneta at sa EDSA, People Power Monument. At after pa netong mga nagdaang linggo, sunod-sunod din yung mga naririnig nating mga protesta at pag-walk out ng mga eskwela. Galing, No? galing. Karamihan, mga estudyante at kabataan. Kabataan siya. Ano po sa tingin ninyo itong mga nangyayaring pagkilos na to? Ano po yung thoughts ninyo nung September 21? Lalo na nasa gitna rin po kayo ng mga pagprotestang yan. Tinanong ko yung sarili ko tungkol dito sa flood control na tayo ba ay sasabak, sasali sa usaping ganito, no? Hanggang sa napagtanto ko na
ang unang nasasalantaan at nabibiktima ng baha ay walang iba kung hindi yung beneficiaries natin. Sino yon? Yung homeless. Pag umakyat lang sa may bangketa, wala na silang tirahan. Akit sa puno yung iba. Ganon din po sa mga biktima ng tokhang, sila po yung mga nasa informal settlers community. So, kaya sila din po, ano. So, sabi ko, tsaka korupsyon ay isang paraan ng pagtokhang, hindi lang sa kaban ng bayan, bagkus sa pinagpapahalagahan na kalinisan at ugali ng isang Pilipino at isang Katoliko o nananampalataya. Kaya tumaya po tayo at patuloy po tayong tataya dahil ang usaping korupsyon ay yung ang sabi ko kanina, panonokhang sa kaban, sa katotohanan at dapat tutulan sapagkat hindi ito yung kinagisnan natin. Bagamat nandiyan na yung matagal, hindi na natin pwedeng patagalin pa. Hanapan natin ng pamamaraan para mahilom ito at para sa mga nabiktima na libo-libo, milyong Pilipino, simulan natin yung pagkalinga sa tamang paraan. Yung kalinga na nangunguna sa serbisyo at paano ka magsiserbisyo, yung may dangal na pagserbisyo. So, malalim pa itong usapin. Hindi natin alam kung kailan magtatapos, pero harinawa, may katulad nung natuldukan at tinutuldukan natin pilit ng panonokhang ng buhay, ganoon din po ang tokhang ng korupsyon. Na ano rin, kumikitil din sa buhay ng napakaraming Pilipino. Sobrang daming kinikil to at ito nga yung tinatawag siguro na mercy killing eh. 'Di ba? Hindi man pinasasabog instantly ang bungo, pero paunti-unti. At makikita natin sa mga dadating na investigasyon, na meron iba diyan na kumita habang pandemya, kumita habang naghihirap at madami na mamatay dahil sa pandemya. Sabi nga ng presidente, at hindi ko naman uulitin, mga walang hiya. Hindi to pagbumura. Nasaan ang hiya nyo? Diba? So, may pagkakataon magbago. Nakapagbago po ako, hanapin natin yung daan kung saan kayo tinatawag na magbago po. Magbago na kayo. Magbago na kayo. Magbago na kayo. Matakot ang mga kurakot ng t-shirt natin. Tama. Pero Father, ano naman pong pakiramdam ninyo na syempre nakakagigil, kalunos-lunos itong mga nakikita nating anomalya, pero nakikita rin natin yung pagtindig ng mga kabataan. Nakikita rin natin yung pagtindig ulit ng mga tao. Meron po ba kayo nakikitang parang pag-asa diyan na malalabanan natin to, and anong papel din na nakikita nyo ng mga tao? Dito sa buhay na tinahak ko po since 2015, sinanay ko na po yung sarili ko na makontento sa mga munting bulsa ng pangarap. Ang English would be pockets of hope. Dahil sabi ko, kapag hinanap ko yung mga magagara at malalaki, imbis na yung mga bumubulagang pag-asa, ay mababaliw po ako. So, mga munting bulsa ng pangarap ay nakokontento na ako. Katulad ng marcha po, pagkatapos ng misa, nagmarcha ako pabalik sa EDSA Shrine para sumama sa mas malaki ang marcha. Kasama ko si Nanay Nelly. Nanay, kung nakikinig ka po, saludo po ako sa iyo. Mag-isa siya. Dalang payong. Sabi ko, bakit ka rin dito, Nanay? Ilang taong ka na? Sa 33, Father. Bakit mo ginagawa pa to? Gusto ko lang makiisa. Kasi nagbabayad ako ng buwis. Gusto ko lang ipahayag at ibulong sa Diyos, Lord, silayan mo naman kami.
naghihikahos ng bayan, tulungan mo naman kami. Pinarating ko yung dasal kong yun, Father. Mag-isa lang siya. Sinabayan ko siya. Gusto kong iwanan dahil naglalakad ako na mabilis. Pero hindi ko magawa. Sabay kami naglakad hanggang sa EDSA Shrine. Yun yung munting pangarap na tumitindig ang Pilipino ngayon kahit anong antas, edad, kasarian, namumulat. At yung pagmulat na yon, munting pag-asa din. Yung pagmulat, sasabayan mo ng pagbubuka ng bibig, ng tamang pananalita na sabihin nating holy anger or galit ng tapat o galit ng nakabatay sa pananampalataya, napakalaking tulong po nun. Yung manindigan sa katotohanan kaysa sa baluktot, malaking tulong po yun. Ang bukas po, magbasa po kayo ng dyaryo, makikita nyo po ang ilang pangalan ng mga kaparian. First time po magaganap yon. So, meron pong mga pagkilos na nagaganap sa sektor ng mga ng civil sector, sa sektor ng gobyerno. Nagpupumilit naman yung gobyerno kahit papano. Suportahan ho natin yung bagong ombudsman. Naniniwala ako sa tapang, talino, at bagong buhay na inihandog ng langit ay maitatawid mo po yan. All this shall pass. Sabi mo nga. So, ang simbahan, they have never been so alive since 2016. So, makakaasa tayo na malagpasan natin to. Ang pakiusap lang sana, yung mga nag-iisip na manggulo, wag na kayong manggulo pa. Di ba? Meron Wag na po. Wag nyo nang, tama na yung pagdanak ng dugo. Wag nyo nang dagdagan pa. Pag-usapan na lang natin to, ipahayag sa mapayapang pamamaraan at mapag-uusapan naman ho to. Ikulong yung dapat ikulong. Hatulan yung dapat hatulan. Pero yung dahas, hindi wari ko makakatulong sa atin to. Mga munting bulsa ng pag-asa. Mga munting bulsa ng pangarap. Na, Father, no? Siyempre, marami sa atin, na nahihirapan ng makahanap ng kakapitan o mahuhugutan ng pag-asa dahil sa mga nangyayari. No? Pero ang ganda po ng kwento ninyo na shoutout kay Nanay Nelly, no, kung nanonood siya, kasama siya sa mga listener pala siya ng podcast. Yeah, Nanay. Pero si Nanay Nelly. No? Salamat po sa inspirasyon. At panigurado, no, sa mga nakapunta rin dun sa rally, maraming mga Nanay Nelly doon. May kanya-kanyang kwento na, may pinanggagalingan din yung pagprotesta, paghiling ng pananagutan sa mga may kasalanan nitong nangyayari sa bansa natin, no. So ang nakikita ko, Father, marami tayong nakikitang hindi magandang nangyayari pero nandyan pa rin sa paligid ang pag-asa. At sa mga Totoo. sa mga maliliit na bulsa ng pag-asa na yan ay mabubuhayan tayo na makapagpatuloy at makakita ng liwanag. Amen. Amen. Galing ni Father Ali. Galing. Opo, yung pag-asa, tayo po lilikha doon. Hanapin natin. Nandyan lang po yan sa gilid-gilid. At pag nakita natin, paghawakan natin, bahagi natin sa iba para unti-unti din siya lalago at tutubo. Makakahawa, ika nga. Ay, salamat. Father, salamat po sa lahat ng nakinig, nanood ngayon. Very, very special show natin. Matagal ko na itong minamanifest, nangyari na ngayon. Salamat po. Salamat sa pagkakataon. Yung mga binanggit ni Father dito, yung paghihiling natin ng hustisya, pananagot sa mga sangkot dito sa mga pagtukhang, hindi lang sa mga sa mga kababayan natin na pinatay noong drug war, at yung pagtukhang din sa kabanang bayan na nakakaapekto ngayon sa kabuhayan ng mga Pilipino na napagkakaitan ng serbisyo dahil sa korupsyon. Mananagot
Nananagot dapat. Mananagot. Dapat merong mananagot. At sa paraan kung paano sila mananagot ay suriin natin yung tamang daan. Suriin natin, hindi sa pamamaraan ng dahas. Hindi ako personal, hindi ako naniniwala sa snap elections. Hindi ako naniniwala sa RevGov o sa sinasabing resign all, dahil panindigan natin kung anong meron tayo at ibatay natin sa konstitusyon. Yun po ang personal ko, at alam ko madaming kaparian po at religyoso, simbahan na sumusuporta po sa ganitong pananaw at pag-iisip. Subaybayan natin ang mga nangyayari, maging involved tayo sa mga Yes. nangyayari sa lipunan, dahil lahat tayo bahagi ng bansa na ito, bahagi tayo ng komunidad. At sana makahanap tayo ng paraan sa kanya-kanya nating munting paraan na maging makasuporta sa mga dapat suportahan, lumaban sa mga dapat ipaglaban. At yun, sa munting paraan din ito ng conversation namin ni Father, sana may nadampot naman kayo. So, Sana po, sana. Huwag niyong isipin na kapag kayo'y nakialam, ay kayo ay nahihimasok. Hindi po. Yung pong munting kaalaman nyo ay ibinabahagi nyo lang, kaya kayo nakikialam. So, sa ganung paraan ay madami mapupulot, madami sasama dahil kayo po ay may alam. So, patuloy po tayong magsaliksik ng tama. Wag lang sa Facebook. tama. Mas malalimang paghanap ng katotohanan po ang ating pangangailangan. Mula sa akin, sa linya-linya, sa mga kalinya, nanunood, nakikinig, sa lahat ng mga natutulungan ni Father sa kanyang foundation, sa araw-araw niyang ginagawang pagtulong sa ating kapwa, sa pagsuporta sa paghilom ng marami sa ating mga kababayan, pagkalinga. Ako na po ang nagbibigay ng maraming salamat, Father. No? Sigurado ako marami sa kanila ay hindi nagkakaroon na ng pagkakataon na diretsong makapagpasalamat sa inyo. Pero sana itong, nakikita ko at naririnig namin kung lahat ng ginagawa niyo, Father. Maraming salamat po. Salamat din po. Kayo po ang aming inspirasyon. Patuloy po kami mangangalinga at magiging tulay ng paghilom dahil po sa inyong pagtulong, dahil po sa inyong presensya, at higit po sa lahat, dahil po sa ating pagiging likas na Pilipino. Salamat po sa linya-linya at sa mga taga-subaybay, gayon din kay Sir Ali at sa lahat ng kanyang mga kakampi. Pabawas na lang po ng mga padagdag na lang po ng ligtas points, Father, kung maaari. Para yung mga nakikinig yun, umabot dito, may dagdag ligtas points tayo kay Father para sa mga kalokohan natin. Tayong lahat ay nangangailangan po nun. Huwag kayo mag-alala. Ang Diyos ay malalim ang kanyang kaban ng ligtas points. ng ligtas points. Hindi sukat ang kanyang ligtas points. Sa maraming kalokohan na ginagawa sa lipunan natin, mauubusan kayo ng ligtas points yun, hindi kayo Yan. Kayo magbago kayo na kayo. Nagbabantay kami, pati ang langit. Yan. Father, salamat po. Salamat din po. Salamat din po sa inyo Ingat lahat. kayong lahat. God bless. Saludo po sa inyo lahat. Ingat. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.